at impeachment. Lilinawin ko lang po ha. Unang-una, tapatan lang. Hindi po ako supporter ng mga Marcos. In fact, ang pamilya ko ay oposisyon sa pamilyang ni Marcos. Ang lola ko po ay pinsan buo ni Jovito Salonga. So talagang hindi po ako supporter ni Marcos. Pero nang nagdesisyon po si Inday Sara na tumakbo bilang Vice President, nakakatambalan niya ang Presidente Marcos, alam mo, nag-isip talaga ako na may darating sa punto ng isang tao, lalo na sa nasa politika, na dapat magtiwala sa desisyon ng kanyang kinikilalang leader. At dahil nagdesisyon nga si Inday Sara na tumakbo bilang Vice President ni PBBM, nagkaroon naman ako ng open mind. Hindi naman ako bulag na sumunod lang kay BP Sara, no? Tinignan ko talaga ang pagkatao ni PBBM. O, paano ko nakita yan? Well, una-una, nung ako po yung spokes pa, meron din akong television show sa teleradyo at naging guest po namin si PBBM. Yun po yung kauna-unahang pagkakataon niya na nakabalik siya sa Malacanang. Doon ko po siya in-interview mismo sa Malacanang. At sabi nga niya, wow, parang deja vu kasi nga matapos ang halos 30 years na wala sila sa Malacanang, ako yung unang nagpapasok sa kanya sa Malacanang. Ano naging impression ko kay PBBM? Napaka-humble. Okay? Napaka-down to earth. Hindi mo akalain na anak ng presidente, hindi mo akalain na naging senator na, naging governor, naging congressman. Down to earth. Okay? Now, bago po yun, yung aking chief of staff as spokes, naging chief of staff din ni PBBM, si Batin. Kinasal po si Batin sa Bali, Indonesia, no? At naging ninong kami pareho. So naging kumpare kami sa isang kinasal na malapit sa amin pareho. Chief of staff ko as presidential spokesperson, chief of staff niya as senator. Pero napansin ko na talagang hindi sila madaling makihalubilo. In fact, nandun din si First Lady Lam, pero parang kulang sila. In fact, hindi sila tumabi sa aming lamesa. Naghiwalay sila ng lamesa, no? So sa akin, okay lang naman, no? Dahil basta naman ako may kausap, buhay ako, no? Pero matapos yun, nangangampanya na. Hindi pa official na kampanya, umiikot. Nakasabay ko umikot si PBBM. Una-una sa Cebu. Dalawang beses po yan. Isa sa bahay ni Congresswoman Owano, na sabay kami nagtanghalian. Ganun po na na-enforce yung pagkakakilala ko sa kanya na napakabait, napaka-mild-mannered, napaka-down to earth. Tapos, nung kagabihan no yun, nagkaroon din ng dinner na hosted by Mike Rama, Mayor Mike Raman. At doon ko nakita na, ibang klase pala talaga itong si PBBM, down to earth and likable. So, yun po yung naging impression ko sa kanya. So, nung sumapi na nga si BP Sara kay PBBM, medyo kampante naman ako. Dahil kung hambog yan, kung mayabang yan, talagang hindi ako sasama. Pero na-disarm ako kasi unang-una talagang down to earth. Talagang walang kaere-ere. Hahangaan mo talaga. At saka napakabait. Now, syempre, noon pa man, naririnig ko na yung chismis na di umano ay gumagamit ng droga o gumamit ng droga. So, syempre ako, pinagmamasdan ko naman siya. Wala naman ako nakitang kahit anong signs na siya ay gumagamit ng droga. Ang alam ko nga, napakabait. Kung ikay napakabait at down to earth, siguro parang hindi ka gumagamit ng droga kasi alam naman natin na sisira yung utak ng mga gumagamit ng droga. No? So anyway, yan po yung konteksto kung bakit sumapi rin ako sa unit team. Unang-una, desisyon niya ng aking kumbaga leader, si VP Sara, na dapat suportahan ko. At pangalawa, dahil sa aking personal assessment, bagamat kaunti lang yung pagkakataon na nagkaroon kami ng close encounter ni Presidente, ay ang aking assessment, mukha namang mabuting tao. Kaya, I had no problems na sumama sa unit team. In fact, ako yung kauna-unahan nilang kinuhang senador. Pangalawa lang po, si Senator Jinggoy. So ngayon, gaya ninyo, naririnig ko rin yung mga sinasabi ni Maharlika. In fact, si Maharlika, nagulat ako na panay ang banat niya sa mag-asawa dahil nga dito sa pulburon. No? Now, hindi po ako naniwala dyan. Kasi, una-una, naniniwala ako sa malayang pananalita. So, lahat naman ng tao pwede magkaroon ng opinion. Pero sa tingin ko naman, palibasa sinasabi ni Maharlika, hindi naman dapat paniwalaan. So ako, nanindigan pa rin ako na basta kakilala ko si PBBM, tingin ko mabuti naman ang kanyang pagkatao. Pero syempre, nasa likod ng isipan ko, si Maharlika matagal ng supporter talaga ng mga Marcoses. Yan talaga ang loyalist.
Pero, at saka nung ako spokes, nag-interview siya sa akin, ang alam ko talaga, ang loyalty niya sa mga Marcoses. Pangalawa lang ang loyalty niya sa mga Duterte. Pero ganun pa man, sabi ko nga, nakakagulat na all of a sudden, si Maharlika ang nangunguna pa dun sa pagbintang na gumagamit ng pulburon, hindi lang si PBBM, kundi si First Lady rin. So, mga panahon na yun, narinig ko na, pero dahil nagkaroon ako ng personal assessment na mabuti naman ang pagkatao ni PBBM, hindi po ako naniniwala. Ang problema po ngayon, hindi lang si Maharlika nagsasalita. Meron na pong lumabas na dating sundalo na PMAR at kumpirmadong PMAR naman, yung parang Clemente ang pangalan, pero kumpirmado ko po na PMAR, abay sila ngayon nagsasalita na rin ng withdrawal of support dahil nga daw po sa paggamit ng pulburon. Ngayon, lilinawin ko po, wala akong personal ng pagkakaalam kung gumagamit o hindi ng pulburon si PBBM o si LAM. Pangalawa, kung gumamit man sa mga nakalipas na panahon si PBBM ng pulburon, wala rin akong pakialam. Bakit? Si Prince Harry nga, sa libro niya, umamin siya na gumamit din siya ng coke. Alam niyo kasi yung buhay mayaman, parang lalo na kapag nag-boarding school sa England, parang tanggap na yan, nakabahagi nila ng buhay. Hindi dapat, pero dapat tinatanggap na rin. So, wala akong pakialam. Pero syempre, ibang usapan na yan, kapag presidente, ay di umano, ay gumagamit pa rin ng pulburon. Ulitin ko po ha, hindi ako naniniwala. Wala akong sapat na impormasyon. Pero ang sasabihin ko lang, kung sakaling may katotohanan yan, ano ang implikasyon yan sa pagiging presidente? Well, alam niyo po, ang paggamit ng coke ay pinagbabawal. Labag sa batas. Pinarurusahan po ang gumagamit, pinarurusahan ang nagtutulak. Mas mabigat ang parusa sa mga nagtutulak kaysa sa gumagamit kasi biktima nga ang gumagamit. Pero labag pa rin po yan sa batas. Now, alam naman natin ang presidente, siya yung chief executioner ng batas. Siya yung nagpapatupad ng batas. So kung may katotohanan ang mga paratang nitong si Maharlika at nitong Clemente na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente, yan po ay labag sa batas. At dahil yan po ay labag sa ating batas, yung Dangerous Drugs Code, yan po ay po pwede maging ground for impeachment. Anong basihan? Betrayal of public trust. Alam niyo po itong betrayal of public trust. Kaya po sinama yan sa Amerika at dito sa Pilipinas. Gaya-gaya lang naman tayo sa Amerika talaga. Yan po ay yung kahit anong ground na hindi expressly enumerated na dahilan para sa pagkakatanggal through impeachment, pero po pwede maging dahilan. At kaya po yan may betrayal of public trust kasi nga ang tiwalang ng taong bayan, siya ay magpapatupad ng batas. Hindi siya ang lalabag ng batas. Pero ulitin ko po hindi pa ako naniniwala na gumagamit ng droga si PBBM or si LAM. Sabi-sabi lang yan. Ang sa akin lang, kung may katotohanan, abay, yan po ay isang ground for impeachment para matanggal ang isang nakaupong presidente. Kasi saan ka naman nakakita na ang presidente na dapat nagpapatupad ng batas, lalong-lalo na mga batas sa pinagbabawal na droga, ay gumagamit. So, impeachable offense po yan, betrayal of public trust. So, ano ngayon? Bakit ko naman ito isinasabi? Kung hindi naman ako naniniwala na gumagamit ng droga si Presidente at si LAM. Well, alam niyo po kasi, sa ating saligang batas, may bagong probisyon. Ang bagong probisyon ay yung karapatan ng taong bayan sa impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kanila. The right of the people to information on matters affecting their lives. So tingin ko po, kapag isang presidente ay pinagbibintangan na gumagamit ng droga, abay, may pakailaman publiko. Kasi unang-una, yan ay labag sa batas na dapat pinapatupad ng presidente. Pangalawa, nakaka-impluwensya yan sa desisyon ng presidente. Mantakin nyo ang desisyon kung makikipaggera sa China, may impluwensyahan ng droga. Mantakin nyo yung desisyon kung ipakukulong ang mga Duterte sa ICC sa Hague, baka naiimpluwensyahan ng droga. Yung pagkikipag-usap sa mga terorista, baka naiimpluwensyahan ng droga. So merong karapatan na malaman ng taong bayan kung may katotohanan itong mga paratang ni Maharlika at ni Clemente at dumadami na po ang mga nagsasabi Yan po ang problema, hindi lang si Maharlika. So anong aking rekomendasyon? Well, dahil may karapatan po ang taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw na buhay at dahil gusto ko rin malaman ng katotohanan, dahil ako gusto kong ma-assure ang sarili kong hindi ako nagkamali doon sa assessment ko na mabuting tao itong si PBBM.
ang aking suggestion, my humble suggestion, magpa-drug test si Presidente. Dahil dyan po lalabas ang katotohanan kung siya ay gumagamit o gumamit ng droga. Magkakaroon po yan ng residual effect. So, tingin ko po, karapatan ng taong bayan yan, at syempre, yan po ay para din sa kabutihan ng Presidente, ng malinaw at mapasinungalingan yung mga paratang. Ayaw ko naman po na palaging pinagbibintangan na gumagamit ng droga ang aking Presidente. Gusto kong malinis din ang pangalan ni Presidente at sa pamamagitan ng siyensya sa drug test, yan po ay mapapatunayan o mapapasinungalingan. Tignan po natin ang reactions ng ating mga texters. Agree ba kayo or disagree?